Investigation of singly reinforced concrete rectangular beam. So, given na meron tayong width ng ating beam, yung total depth ng beam natin, yung length, FC prime, pure concrete cover, number of bars, diameter ng bars, yung Fy, yung diameter ng steel ups, tsaka yung factor ng bending moment. Yung first na ika-calculate talaga dito is yung effective depth. Kung single layer lang naman yung steel reinforcement, so yung D or effective depth can be calculated by subtracting yung CC, diameter ng steel ups, tsaka yung diameter ng bar divided by 2 sa total depth ng ating beam. In such cases na multiple layer naman yung steel reinforcement, tsaka hindi unequal yung number of bars per layer, gagamit tayo dito ng Varignon's theorem para ma-determine yung centroid from the bottom ng beam. Once na may location na kasi kayo ng centroid ng steel reinforcement, ibabawas nyo na lang to sa total depth ng beam para makalculate yung effective depth. Once na may D na kayo, so masasolve na natin yung minimum steel area, for which the maximum value between the two equations here, yun yung mag-govern. After that is to solve naman yung provided na steel area, which can be calculated by solving first yung area ng each bar na pi d squared all over 4. Tapos i-multiply nyo na lang sa number of bars. So dapat masatisfy yung condition na yung provided na steel area is greater siya or equivalent sa minimum na steel area. After that is to assume, we're going to make an assumption here na yung tension steel ay mag-yield, for which yung Fs ng ating tension steel will be equivalent to Fy. And then we're going to conduct here the equilibrium ng mga forces, such that yung tensile force ng ating mga steel reinforcement, T, is equivalent to the compressive force from our compression block stress. So yung T, that is equivalent to AS times Fs. Pero since inassume natin na yung Fs is equivalent to Fy, therefore yung T natin dito is equivalent to AS times Fy. Then yung C, that is equivalent to 0.85 Fc prime times yung area ng concrete block natin na A times P. If we're going to divide both sides of our equation here by 0.85 Fc prime B, therefore yung uh, depth ng ating compression block will now be equivalent to provided steel area times Fy all over 0.85 Fc prime times B. After nito is to calculate yung location of the neutral axis. Pero syempre dapat alam natin kung ano ba yung magiging value ng beta factor. And the beta factor can be calculated if we're going to refer or nakadepende ito sa value ng inyong Fc prime. So location ng ating neutral axis na C will now be equivalent to A all over beta. Yung location of the neutral axis kasi or C, kinakailangan to para ma-determine yung strain ng ating tension steel, which is equivalent to 0.003 times D minus C all over C. Then i-compare lang natin ito sa yield strain, which is equivalent to Fy all over yung elastic modulus ng steel natin na 200,000. So magkakaroon tayo dito ng at least tatlong evaluation if we're going to evaluate yung strain ng tension steel. So una, pwede na yung masasolve ninyo na strain ng tension steel is greater siya sa 0.005. If that will be the case, tension controlled, for which yung strength reduction factor ninyo will now be equivalent to 0.9. May mga cases din na na yung strain is greater siya sa 0.004. So meaning nito, ductile yung behavior. Ductile yung naging behavior ng beam. Kasi dapat yung beam natin is mag-behave siya as ductile. When mean by ductile, ibig sabihin, magbe-bend yung beam ninyo. Ito kasi yung kinakailangan kasi para magkaroon ng parang warning sign sa mga occupants na nagpe-fail na yung beam. Kasi kung brittle kasi yung behavior ng beam ninyo hindi kasi malalaman yon na magbe-bend. So walang warning sign for the occupants. So dapat ductile yung behavior. Next naman is yung strain ng tension steel is greater than the yield strain. So meaning, yung tension steel ninyo is mag-yield siya. Meaning tama yung assumption kanina na yung Fs is equivalent to
FY. May mga evaluation din such that yung strain will be in between the yield strain tsaka 0.005. If that will be the case, meaning nasa transition yung ating behavior ng ating beam. If that will be the case, yung strength reduction factor na gagamitin natin is itong equation na to. Pero dapat hindi siya bababa sa 0.004 kasi yung ductility requirement natin is dapat yung strain and tension steel must be greater than or equivalent sa 0.004. And same pa rin, dapat na yung strain ng tension steel is greater siya sa yield strain. Kasi nag-assume tayo kanina na yung tension steel ay mag-yield such that yung Fs will be equivalent to Fy. Yung katatlo na magiging possible na ma-evaluate ninyo is yung strain will be less than the yield strain. If what will be the case, compression control, hindi okay yon. Kasi for flexural member, dapat at least transition lang talaga siya or tension control. Pangalawa is yung strain and tension steel is less siya sa 0.004, meaning hindi na siya ductile, meaning brittle yung magiging behavior ng beam. Kung brittle kasi yung behavior ng beam, meaning hindi malalaman na nagfe-fail na pala yung yung concrete, nag-crack na, pero hindi malaman kasi brittle. For which hindi magbe-bend yung beam, hindi mabibigyan ng warning sign yung mga occupants na mag-evacuate na. So, delikado. Also, yung strain ng tension steel is less than sa yield strain. If that will be the case, yung tension steel natin did not yield, minimally yung assumption. If that will be the case, not okay. Hindi, ito yung hindi dapat na mangyayari if you are designing or investigating a beam. If that will be the case, magre-design ka talaga. Pero for the purpose of calculation, kasi may times na lumalabas pa rin sa board examination, you have to resolve again your C. To resolve your Z, dapat yung Fs mo ngayon will not be equal to Fy. Ang gagamitin natin na equation sa ating Fs is strain ng inyong steel times yung elastic modulus ng steel. And if we're going to substitute yung strain ng steel natin in terms of C, that is equivalent to 0.003 times D minus C all over C times yung elastic modulus ng steel na 200,000. After that, i-resolve natin ang C. To resolve the C, again, magkakaroon tayo ng equilibrium equation ng mga forces such that yung tensile force natin is equivalent to C. So yung T natin is equivalent to AS times FS. So substitute yun na lang dito, yung C. Then yung ating compressive force na C, 0.85 Fc prime times A times B. Tsaka yung A, palitan nyo na lang ng equation na beta times C. So magiging independent variable kasi natin dito is yung C. So gagamit kayo dito ng solver or i-shift solve nyo na lang para ma-solve yung C, bagong value ng C. Once na may ma-solve na kayo ng bagong value ng C, so i-substitute nyo naman dito sa equation. And you repeat again the process. So kung ma-satisfy nyo na to, itong dalawang possible no either of the two dito na remarks, so pwede na kayong mag-proceed in solving naman the nominal moment. So the nominal moment is equivalent to the AS provided times yung Fy times D minus A all over 2. Ito yung equation ng nominal moment if mag-sum kayo ng moment doon sa centroid ng compression block. So may Mn na, so you multiply it by the phi para ma-solve nyo na ngayon yung design strength or yung tinatawag nating capacity, textural capacity ng beam. So, para ma-evaluate nyo kung safe ba or hindi yung inyong na-investigate na beam, dapat yung capacity ninyo or phi mn, dapat greater siya doon sa factored moment na mu. If that will be the case, okay. However, such cases na yung phi mn or capacity niyo is mababa sa demand, meaning hindi na siya safe. So ito yung process sa pag-investigate structurally ng reinforced concrete na beam for which rectangular yung section.